Magandang umaga, Philippine Air Force. Alamin natin ang magiging lagay at taya na pa ng iyong araw ng linggo, 7 June 2026. Para sa ating synoptic situation, wala na nga tayong minomonitor na bagyo o low pressure area sa loob ng ating monitoring domain. Samantala, patuloy na nakakapekto ang southwest monsoon dito sa northern at central Luzon. Dahil dito asahan natin para sa ating general area forecast, ang Ilocos Norte at Ilocos Sur ay makakaranas ng occasional rains. Samantala, ang Metro Manila, natitirang bahagi ng Ilocos Region, ang Pampanga, Tarlac, Cavite, Rizal, Bulacan, Bataan, at Batangas ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Sa natitirang bahagi ng Luzon, ang buong Visayas at Mindanao ay makakaranas naman ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulu-pulong pag-ulan, pagkidlat o pagkulog. Para sa ating flight level wind shear dito sa 2,500 to 5,000 feet, asahan natin na dominante pa rin dito sa northern hanggang southern Luzon ang southwesterly wind flow. At dito naman sa Visayas hanggang Mindanao ay makakaranas tayo ng variable winds. Dito sa northern at southern Luzon ay asahan natin ang hangin ay maaaring umabot ng 10 hanggang 30 knots at dito naman sa Visayas at Mindanao ay makakaranas naman tayo ng 5 to 15 knots. Samantala dito sa 10,000 to 18,000 feet asahan natin sa northern hanggang southern Luzon ang hangin ay manggagaling dito sa westerly to southwesterly. Samantala dito naman sa Visayas at Mindanao asahan naman natin yung hangin ay manggagaling dito sa northwesterly to northeasterly. Asahan natin ang lakas ng hangin dito sa northern at southern Luzon ay makakaranas ng 10 hanggang 30 knots. Samantala dito naman sa Visayas at Mindanao ay makakaranas naman ng lakas na hangin na maaaring umabot ng 10 to 20 knots. Para naman sa impact sa flight operation, dulot nga ng southwest monsoon dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Pampanga, Bataan, Tarlac, Bulacan, Rizal, Cavite at Batangas. Ang main hazard dito ay makakaranas ng moist southwesterly flow producing rains and gusty surface winds. Dito naman sa rotary, ang impact naman nito, asahan natin ng reduced visibility and gusty wind, limit BFR and low altitude operations, wet helipads, increased operational hazards. Asahan naman natin dito sa fixed wing, ang operation may experience delays or cancellation due to low ceilings, turbulence, and wet runways conditions. Samantala dito sa natitirang bahagi ng ating bansa, dulot nga ng localized thunderstorm, ang main hazard dito is afternoon convective development producing gas fronts and heavy rains. Ang impact naman nito sa rotary, asahan natin ang downburst strong gas and reduced visibility, pose significant hazard, avoid flight in Charlie Bravo activity. Sa fixed wing naman, asahan naman natin ang severe turbulence and wind shear likely during arrival and departure phase. Aircraft may experience temporary delays or require diversions. Para sa ating astronomical information ng araw ay sumikat kaninang 05:26 AM at lulubog mamayang 06:24 PM. Para naman sa ating moon illumination, meron tayong 59% decreasing. At para maging updated sa lagay at taya ng panahon, ipalo lang ang aming mga official social media accounts. At yan lang po lagay ng ating panahon ngayong umaga at sa ngalan ng aming commanding officer na si Colonel Alvin Jan Cugador, PAP GSC, ako si Staff Sergeant Edmar B. Segadraca Jr., Philippine Air Force, weather broadcaster ng Air Force Weather Center. Magandang umaga at maraming salamat.